purpose of God. Sa Tagalog, ang payo at layunin o panukala. Yung layunin at panukala, the same word po yan. Ang payo at layunin o panukala ng Diyos. Amen? Ang payo at layunin o panukala ng Diyos, the counsel and purpose of God. Ang ating pong teksto, kindly po sa ating mga readers, dito po tayo sa Isaiah 25, ang talata po ay 1. The book of the prophet Isaiah, chapter 25, verse 1. O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful. Thy counsels of old are faithfulness and truth. God bless you po. Kindly in Tagalog. Kapitulo 25, ang talata po'y 1. O Panginoon Diyos, aking ibinubuni ka, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay, sa makatuwid bagay ang iyong binalak noong una sa pagtatapat at katotohanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay po muna tayong pumalakpak ng isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ipagbunyi natin ang kapurihan, ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, O Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Aking ibubunyi, aking pupurihin ka, maging ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay. Ano ba yung kagilagilalas na bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon? Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, sa makatuwid bagay, ang mga binalak ng Diyos nung una pa. At ito ay kanyang ginawa sa pagtatapat at katotohanan. Amen? Ano po yung ginawa ng bagay ng una pa ng ating mahal na Panginoon? Na ginawa ng Diyos sa pagtatapat at katotohanan. Ang ibig sabihin, walang kulang, walang labis, hindi sa pahamak, bagkus sa ating ikaliligtas. Ano po yung ginawa ng ating mahal na Panginoon? Kung bakit ang Diyos ay kinakailangan nating ipagbunyi at walhatian ang dakilang pangalan, sapagkat siya ay ating Panginoon, siya ang ating Diyos. Ano po yung ginawa ng ating mahal na Panginoon? Yung po yung tinatawag na counsel and purpose of God. Yun yung mga payo at mga layunin o panukala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga banal ay tinawag at naligtas. Ito ay ayon sa payo at panukala ng mahal na Panginoon. Ating pong basahin, 2 Timoteo, kabanatang 1, talata ay 9. In the second book of Timothy, chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa mga 2 Timoteo, 1, talatang 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhay pa na nahong walang
hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay nangaligtas at tayo ay tinawag. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, not because of anything we have done. Hindi dahil sa ating mga nagawa, mga minamahal, but because of His own purpose and grace. Ito ay dahil sa sariling panukala at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang meron tayo ngayon ay tinatawag na Holy Calling. Amen? Nagtanong na ba kayo sa inyong mga sarili, bakit ako narito? Amen? Bakit ito ang aking ginagawa? Gayong ito naman ang dati kong pinanggalingan. At kung titignan natin yung ating pinanggalingan at yung mga iniwanan natin doon sa ating pinanggalingan, malaki na ngayon ang ating pagkakaiba sa kanila. Nakikita nyo ba yon? Nakikita nyo ba ang ating malaking pagkakaiba sa kanila, mga minamahal? Amen? Yung dati nating pinanggalingan at yung mga ating iniwanan noon, na sila ay hindi naging kasama sa tinatawag na payo at panukala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malaki sila ngayon ay takot na takot. Sila ngayon ay nasa kahirapan, sila ngayon ay nasa kalungkutan, at sasabihin nating halos walang pag-asa. Tignan nyo ngayon, mga minamahal, katatapos lang ng mga disaster, calamities, mga minamahal. Sa China naman ngayon, nangganap, mga minamahal, yung tinatawag na lindol. Yung earthquake, mga minamahal. Amen? Ang tao, naghahanap siya kung saan niya gustong pumunta. Siya'y nangangarap, kung dito ako pupunta, maaaring magiging maulad ang aking buhay. Kung dito ako pupunta, at ito ang aking gagawin, maaaring mahago ko sa kahirapan ng aking mahal sa buhay. At kung dito naman ako pupunta, ito ang magandang bukas para sa akin. Pero kung pag-aaralan natin, mga minamahal, Diyos ang nakakaalam kung ano ang magaganap sa araw ng bukas. Amen? Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, do not boast for tomorrow, for you do not know what tomorrow will bring you. Hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo ng araw ng bukas, pero ang Diyos sa kanyang sariling payo at panukala, alam ng ating mahal na Panginoon kung ano ang magaganap sa araw ng bukas. Amen? At Diyos ay nagagayin. Bakit? Sabi ng ating nabasa, tayo ngayon ay narito, tinatawag na nasa banal na pagtawag o holy calling, tayo ay nangaligtas at tinawag ng Panginoon, hindi dahil sa meron tayong nagawa o hindi dahil sa mabuti nating nagawa, bagkos dahil ito sa biyaya at panukala o layunin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang panukala o layunin ng Panginoon o ang mga payo ng Diyos, mga minamahal, ito ganap at walang sino aring makahadlang. Naunawaan nyo? Ang payo, panukala, o layunin ng Diyos ay makahadlang. Ating pong basahin ay Isaiah, Kabanatang 14, panukala o layunin ng Diyos, ito ay magaganap at walang sino mang makahadlang. Sabi ng ating nabasa, tunay na kung ano ang inisip ng Panginoon, gayon ang mangyayari. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Kung ano ang panukala ng Panginoon, gayon mananayo. It will be established ng ating nabasa. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. Amen? Walang sino mang makakadlang. Verse 27, sabi ng ating nabasa, sapagkat pinanukala ng Panginoon, sinong wawaw ang kanyang kamay ay nakaunat at sinong mag-uurong. Amen? Anong panukala ng Panginoon sa Kristiyano? Anong panukala o payo ng malapan para sa atin, mga minamahal? Amen? Unang-una na, burado ang ating pangalan doon sa impyerno.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ay nagmanifest sa atin nang mapatawad ang ating mga kasalanan dahil tayo ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan yung salitang bautismo, pinag-alinlanganan. Amen? Kaya nga sa mga krusada, mga minamahal, nakita natin ang mga himalang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesukristo, nagaganap ang himala dahil nun ay payot panukala ng mahal na Panginoon. Doon ang pag-iisip ay nakasentro sa ating mahal na Panginoon. Pero yung merong dalawang akala at nag-iisip, bakit kinakailangan akong bautismuhan? Ako'y nabinyagan na at nakumpilan. Tama ang sinabi mo. Amen? Bininyagan ka. Ikaw ay kinumpilan, pero hindi patawad ang iyong kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil lang tayo ng pangalan sa binyag at kumpil at hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Sa madalit salita, hindi panukala, hindi layo, hindi payo ng Diyos. Ang panukala, layunin at payo ng Diyos ay yung mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesucristo. Ang layunin ay para mapatawad ang iyong kasalanan. Amen? Kaya sinasabi mga minamahal ng ating nabasa, ito ay walang sino mang pwede, walang kabuluhan. Hindi pwedeng ninuman, hindi pwedeng pigilin ninuman, at hindi pwedeng iurong ninuman. Amen? Sapagkat ito'y panukala, layunin, at payo ng makapangyarihang Diyos. Amen? At napatunayan natin, totoo pala ang ipinangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God and our beloved stand pastor, our beloved Mama Dear. Amen? Pagka ka sa mahal na Panginoon, kung merong pinagpalang tinatawag mga minamahal, sabihin mo sa iyong sarili, ikaw na ang pinagpala sa mga pinagpala. Amen? Bakit? Babalikan ko yung aking sinabi mga minamahal nung una. Ang sanlibutan ngayon ay takot na takot. Ano ang maaaring maganap sa araw ng bukas? Amen? Isipin niyo mga minamahal, papasok na naman ang susunod-sunod na bagyo. Amen? Papasok na naman. Pagsampa ng July, hanggang December, expected na naman natin mga minamahal ang 25 bagyo A to Z papasok mga minamahal sa Philippine Area Responsibility. Ano na naman ang nandyan mga minamahal? Mga lindol na naman. Amen? Mga bagyo na naman. Samantalang yung naging biktima ng nakaraang Yolanda, mga minamahal, nagrereklamo ang marami, hindi pa sila naaabot ng tulong. Wala pang nakarating sa kanila kahit isang toothpaste. Samantalang tayo, ang biyaya ng Diyos, matagal nang nakarating sa atin. Samantalang tayo, mga minamahal, ang makapangyarihan ng Diyos ay matagal nang naiunat para sa atin. Ang makapangyarihan ng Diyos ay matagal nang gumawa ng makibala para sa atin. Ang tainga ng Diyos ay matagal nang nakinig sa ating mga panalangin. At tayo ngayon ang magsasabi na tayo'y mga tinawag sa banal na pagtawag sapagkat ito'y payo ng Diyos na makapangyarihan na nagkaroon ng kaganapan sa atin na nagsingaling ang ating karamdaman na ating ipinagsisigawan na tayo ay may Diyos na pinaglilingkuran. Ipinakikilala natin kahit kanino. Amen? Kaya nga kahapon, papunta po tayo mga minamahal doon sa dako ng Montalban, sa First Crusade. Sa jeep pa lang, mabless ka na sa iba nating kapatiran, mga minamahal, pagsakay, namigay kagad ng leaflets. Nabigay kagad ng leaflets. Ang marinig mo sa kanilang labi, ito ako noon, ito ang bisyo ko noon, ito ang karamdaman ko noon, ito na ako ngayon. Amen? Ibig sabihin, nagkaroon ng kaganapan sa mga pinagpalang anak ng Diyos, ang biyaya ng mahal na Kristo. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ito ay tunay, amen? Pag-iisip ng ating mahal na Panginoon,
ito ay mangyayari, ito ay sariling panukala ng ating Malapenon, at ito ay mananayo. Ibig sabihin, ito ay may establish. Walang sino mang pwedeng humarang. Amen? Pag sino pa, hindi yan mahahadlangan. Amen? Pag gusto na ibigay ng ating Malapenon ang kompletong kagalingan sa iyo, sa Satanas, makahahadlang. At kahit sino pang demonyo ang umaway sa iyo, huwag ka lang makipag-away. Amen? Nasa iyo pa rin ang payo at layunin ang panukala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa banal na kasulatan, tingnan natin mga minamahal ng isang tao, siya ay tumatanggi sa payo at panukala ng mahal na Panginoon. Kaya halos wala siyang matanggap na mabuting bagay. Pero nang siya ay sumunod, mga minamahal, dumating sa kanyang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya basahin natin sa English lang po. 2 King chapter 5 verse 9 up to 15. The second book of the Kings, chapter 5, verses 9 to 15. Amen. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash times in thy front, and be clean. But Naaman was wroth, and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place and recover the leper. Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May I not wash and be clean? So he turned and went, spake unto him, and said, My father, if the plea to do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, Wash and be clean? Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. And returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Palakpakan natin ang ilakas nating Panginoon. Sabi ng malakas na praise the Lord. Amen? Itong kasaysayan na ito, madalas natin napapakinggan, mga minamahal, ipinangangaral ng ating beloved honorable President the Lord. Amen? Aral tayong dapat matutunan. Amen? Kaya inuulit natin, mga minamahal, para magamit natin at hindi masayang ang payo't panukala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino siya Naaman? Isang general. Isang matapang na general. Ibig sabihin, mga minamahal, meron siyang subalit sa kanyang magandang katayuan, mga minamahal, meron din siyang tinatawag na kabiguan. Yun yung sinasabing ang tagumpay ay hindi mo sapagkat ang tinatawag na kabiguan. Amen? Kagaya nangyari sa ibang lingkod, mga minamahal. Ako'y nakapag-aral, nakatapos, pero hindi ko pwedeng ipagsigawan. Hindi ko pwedeng ipagmalaki. Dahil ang aking tagumpay ay tagumpay lamang, pero hindi pwedeng isigaw ng aking mga labi sapagkat natabunan ako ng tinatawag na higit na kabiguan nung ako'y magkaroon ng karamdamang ketong. Si Naaman, ganun din. General siya, mga minamahal. Amen? Pero hindi niya maipagmamalik ang kanyang pagiging general sapagkat meron siyang ketong. Subalit nakabalita siya, mga minamahal, merong isang propeta.
At siya'y pumunta, ang inaasahan niya, lalabasan siya ng propeta na si Eliseo. Subalit si Eliseo ay nagsugo lamang. Amen? Ano ang sinasabi sa kanya ng sugo ni Eliseo, mga minamahal? Sinasabing siya ay kinakailangang maligo sa Jordan ng makapitong beses. Amen? Ano ang Jordan River, mga minamahal? Ito po ay stagnant water. Sabihin natin, mga minamahal, ito ay may amoy, mga minamahal. Sabihin dahil ito lahat ng mga matapal naroon. Sabihin natin, ito ay parang burak, mga minamahal. Kaya itong sinaaman, mga minamahal, ay pinipilit ang kanyang sarili. Bakit kinakailangan sa Jordan River siya maligo? Gayong meron namang Abana at Parpar River na ito ay matatagpuan sa Damasco at isang malinis na ilog. Amen? Ang ibig sabihin dito, ayaw ni Naaman ng payo at panukalat layunin ng Diyos para sa kanya. Naunawaan niyo? Ganon minsan ang ating kalagayan. Ayaw natin ng payo, panukala ng mahal na Panginoon para sa atin. Ang gusto natin, yung mas madali. Naunawaan natin. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Amen? Pinipilit na Naaman, bakit kinakailangan gumpa ako sa Jordan River? Naman ng Damasco, may dalawang ilog dyan, ang Parpar at Abana. Mas malinis at mas nababagay sa akin. Amen? Yun ang kanyang sariling katuwiran. Amen? Kaya nalatili ang kanyang keto. Sabi ng kanyang alipin, Panginoon, kung ipapagawa sa iyo ng isang propeta, isang mabigat na bagay, dahil gusto gumaling, hindi lahat sabi ng praise the Lord. Amen? Paano tayo makaka-relate dyan, mga minamahal? Pag sinabi ng doktor ang isang na bagay, susa, kasi sinabi sa doktor, sabi ng doktor, operation. Amen? Maghanda ka ng 200,000. Mangungutang ka. Sabi ng doktor, tanggalin ang parte ng katawan mo, ipatatanggal mo. Pero ang problema nga, merong waiver. Amen? Ang ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Dahil hindi naman yan panukala, hindi naman layunin, hindi naman payo ng mahal na Panginoon. Balik tayo sa Abana River, pero hindi naman yun ang payo, hindi naman yun ang panukala, at layunin ng mahal na Panginoon. Noon, doon siya sa maduming tubig ng maliliit. At hindi siya lulubog ng isang beses lamang, kinakailangang 7 beses niyang gagawin yon. Naunawaan niyo? Amen? Ganon din pala sa atin, mga minamahal. Pag isang dalo mo, nabautismohan ka na, o nasa ng pangako ng Diyos. Akala ko ba pag nabautismohan ako, gagaling na? Pinagkakahal noon. So ang tanong, nung ikay bautismohan, 100% ba? Naisuko mo ba ang iyong sarili sa mahal na Panginoon na 100% para maganap sa iyo ang 100% ano ka at ng mahal na Panginoon? Amen? Minsan, sabi nung nagbigay, nung siya'y nagbigay, pinagpala. Sa squatter nakatira. Pag umulan, umuulan din ang loob ng bahay. Ang payong pati sa loob ng bahay. Sabi nung nagpatotoo ngayon, marami na siyang bahay. Eh bakit ako nagbigay, hindi pa ako pinagpala? Tama rin, nagbigay ka rin. Pero ang tanong, yung bang ibinigay ng pinagpala, yun bang binigay mo? Amen? Yung bang binigay ng pinagpala, yun bang binigay mo? O, nagbigay ka. Ayon niya sa iyong sariling katwiran. Amen? Pero ang banal na kasulatan, may sariling katwiran at payo at panukala. Panginoon, kapag ikaw ay nagbigay, magbigay ka. Ayon saan? Ayon sa rate ng ating pinakamamahal na Peso Kristo, tithes and love offering. Amen? Nakapakinig tayo, mga minamahal. Noong ako'y mamuhay ng makaibaday,
na gumaling ang aking karamdaman. Ama. Sabi mo, nabuhay ka rin ng may kabanalan. Hanggang saan? Amen? Baka naman yung ating kabanalan, mga minamahal, hanggang dito lang sa gawain. Lahat magsabi ng amen. Amen? Baka yung ating kabanalan, hanggang dito lang sa gawain. Kaya kahit magparibaptize ka pa rin na magparibaptize. Amen? Mabubutas na lang yung ating baptismal tub dyan. Mauubos yung tubig sa ating mga minamahal. Wala pa rin. Hindi gagana. Hindi magaganap ang panukala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil wala tayo sa payo, layunin at panukala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya si Naaman, nabuksan ang kanyang isipan. Sabi ka ng kanyang alipin, Panginoon, hindi ba kung mahirap na bagay ay ipagawa sa iyo ng propeta, gagawin mo dahil gusto mong gumaling. Eh bakit hindi mo gawin? Pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng 7 beses. Naisip ni Naaman, oo nga, gusto kong gumaling. Kung mahirap na bagay, gagawin ko to. 12. But they know not the thoughts of the Lord, neither understand they his counsel, for he shall gather them as the sheaves into the floor. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ni Mikas, Kabanatang 4, talatang 12. Ngunit hindi nila nalalaman o unawaan man nila ang kanyang payo sapagkat kanyang pinisan sila na parang mga bigkis sa giikan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpaking pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngunit hindi nila nalalaman ang mga pag-iisip ng Panginoon ni nauunawaan man. Amen? Yun ang dahilan kung bakit ang iba, mga minamahal, hindi naganap sa kanilang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil hindi nila nalalaman ano ang pag-iisip ng Panginoon. Amen? Hindi nila naunawaan ano ang pag-iisip ng Panginoon. Gusto nila instant. Sila naman hindi instant na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Gusto ng iba sana, Panginoon! Mahal na Panginoong Isus, wag na bumalik yung aking karamdaman. Siya naman bumalik sa kasalanan. Kaya, kinabukasan, andun ang karamdaman. Amen? Yung pagpapala mo sa akin. Kinabukasan, wala nang pagpapala. Sa susunod na bukas, wala mahal na Panginoon. Nagtuturo pa. Amen? Idinadamay pa yung iba. Samantalang kasalanan naman niya. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, sapagkat hindi nila nalalaman ang pag-iisip ng Panginoon ni hindi nila naunawaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Balikan natin si Naaman. Sino ang dapat sisihin ni Naaman kung hindi siya gumaling? Amen? Kung hindi siya sumunod, sino ang dapat sisihin? Yung bang alipin? Si Eliseo ba na propeta? Ang mahal na Panginoon ba? Wala siyang dapat sisihin, kundi ang kanyang sarili. Amen? Pero nang siya'y sumunod, meron siyang dapat pasalamatan mula sa kanyang sarili, ang mabuting mahal na Panginoon sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo sa Jeremiah 9, ang talata ay 20, ang panukala, payo at layunin ng mahal na Panginoon, ito ay dapat nating pakinggan. Look at the prophet Jeremiah chapter 49 verse 20. Therefore hear the counsel of the Lord that he hath taken against Edom, and his purposes that he hath purposed against the inhabitants of Teman. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely he shall make their habitations desolate with them. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Jeremias Kapitulo 49, talatang 20. Ang Panginoon na kanyang
siya laban sa Edom. At ang kanyang mga panukala na kanyang pinanukala laban sa mga nanahan sa Teman. Tunay na itataboy sila sa makatuwid bagay